Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1761 hanggang 1770. Hahaha. Isang level 3 Royal Saint. Naging sorpresa ba iyon para sa iyo? Napangiti si Severin. Sapat na ang isang pangungusap upang may hatid ang hindi inaasahang paghahayag na muntik nang mahimatay si Terry. Nang mawala ang dalawang malalaking dragon, nagpatuloy ang sword energy ni Severin sa punong-punong kapangyarihan nito patungo kay Terry. Hindi ko ito maiiwasan sa tamang panahon. Mabilis na binalot ni Terry ang kanyang sarili sa isang espiritual na pananggalang na kalasag at nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, ang pag-atake ni Severin ay napatunayang mapangwasak habang ito ay mabilis na napunit sa manipis na kalasag. Nang magkadikit ang laslas, isang malaking sugat ang lumitaw sa dibdib ni Terry. Bumulwak ang dugo, at nakita rin ang mga buto ni Terry. Hindi ito maaaring mangyari. Nahirapan akong makarating sa level 2 Royal Saint. Paano mo nagawang mapunta sa level 3? Paulit-ulit na umiling si Terry. Namutla ang mukha niya habang nakatuon ang tingin sa malagim na sugat. Ilang hakbang si Severin sa himpapawid at mabilis na nilapitan si Terry. Nakangiti niyang sabi. Simple lang ang sagot. Mas talented ako kaysa sa iyo. Pagkatapos ay nagpakawala si Severin ng isa pang laslas, na nagukit ng nakamamatay na sugat sa leeg ni Terry. Sa loob ng ilang segundo, bumulusok na si Terry mula sa langit. Siya ang pumatay kay Terry. Nalaglag ang panga ng chubby na lalaki at lubos siyang namangha sa nakita. Siya ay isang level 3 Royal Saint. Isa siyang level 3 Royal Saint. Takbo. Hinimok ng isa pang disipulo ng High World Sect ang lahat na tumakas matapos mapagtanto na wala silang pagkakataon laban sa isang taong may ganitong kataas na tagumpay. Huwag mo nang isipin ang pagtakas, mga kasama. Hindi papayagan ni Tamara at Heidi ang kanilang mga kaaway na makatakas ng ganoon kadali. Walang humpay nilang hinabol ang mga ito, dahil ang kanilang kumpiyansa ay nasa mataas na lahat pagkatapos ng pagkamatay ni Terry. Alam ng dalawang babae na madali nilang haharapin ang mga lalaki ng isa sa isa. Kumislap ang katawan ni Severin, at nilapitan niya ang isa sa mga tumatakas na disipulo. Hindi nagtagal, ang tatlong disipulo ng High World Sect, lahat ng level 1 Royal Saints, ay namatay na. Oo. Nakakuha kami ng pangwalong baitang espiritual na sandata, at ang special ring ni Terry ay puno ng maraming espiritual na halamang gamot. Sabik na sabi ni Elsa. Dahil siya ang may pananagutan sa pagkolekta ng mga samsam, lumipad siya sa tabi ni Severin at tiningnan ang mga special ring ng namatay. Hindi nagtagal ay sumama sina Tamara at Heidi kay Severin. Utang namin ang aming buhay sa iyo, Elder Severin. Iyan na sana ang katapusan namin kung hindi ka dumating sa tamang oras. Tinitigan ni Heidi si Severin ng may lalo pang paghanga, dahil hindi niya akalain na si Severin ay nagtataglay ng kahangahangang kakayahan sa pakikipaglaban bilang karagdagan sa isang kahangahangang talento ng alchemical. Halos kalahating buwan na lang ang nakalipas mula nang makapasok sila sa Paradise Secret Realm, ngunit nakagawa na siya ng tagumpay sa level 3 Royal Saint. Sumama sa kanya si Tamara sa pagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Kami ay may utang sa iyo, Elder Severin. Sapat na mga salita ay hindi makapagsasabi kung gaano kami nagpapasalamat. Nakangiting tugon ni Severin. Hindi mo kailangang maging masyadong formal. Lahat tayo ay mga disipulo ng Sky Blue Sect, kaya tungkulin kong tulungan ka. Sa isang simpleng pagyabong ng kanyang kamay, nakuha niya ang 4 na pang-4 na gradong mataas na ranggo na table task. Maaaring mayroon kayong dalawa sa bawat isa. Nakikita kong medyo stable na ang iyong mga antas ng paggamit, kaya maghintay pa ng ilang araw at humanap ng ligtas na lugar para sanayin bago inumin ang mga pills na ito. Gawin ang iyong makakaya upang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 2 Royal Saint. Pagkatapos ay wala ka nang dapat katakutin sa larangang ito. Maraming salamat. Ipinahayag ni Heidi at Tamara ang kanilang pasasalamat at labis silang natuwa sa pagtanggap ng mga table tasks. Nagbahagi si Elsa. Maging mapagbantay sa sino mang mula sa Horizon Sect. Lahat tayo ay minarkahan bilang isang kaaway na puwersa. Ang aking master at ako ay nakipagsagupaan sa kanila habang papunta rito,
at pinatay niya ang bawat isa sa kanilang mga disipulo upang matiyak ang karagdagang kaligtasan sa mga disipulo ng ating sekta. Nakangiting tugon ni Tamara. Alam na namin ang sitwasyon. Nakatagpo kami ng ilang disipulo ng Sky Blue sect na tinutugis din. Pagkatapos lang namin silang mailigtas ay nalaman namin ang tungkol sa puot ng Horizon sect sa amin. Maghanap ng ligtas na lugar para magpagaling at magpatuloy lamang pagkatapos mong gumaling. Naskan ko ang lugar gamit ang aking mental energy at kinumpirma na dapat ay medyo ligtas ang paligid sa ngayon. Itutuloy namin ni Elsa ang paghahanap namin sa maliit na itim na tore. Tumanggaw si Severin sa kanila at umalis kasama si Elsa. Habang pinagmamasdan sila ni Tamara na umalis, tumingin siya kay Severin ng may paghanga. Hindi ko inaasahan na naabot na ni Elder Severin ang level 3 Royal Saint. Talagang walang kapares ang kanyang talento. Nakangiting pagsang-ayon ni Heidi. Oo, labis akong nag-aalala na baka hindi niya mapaglabanan si Terry sa labanan, ngunit lumalabas na ang kanyang antas ng pagkamit ay nalampasan ng 1 milya ang kay Terry. Minamaliit namin siya. Ngumiti ng pilit si Tamara at sinabang. Oo, ginawa namin. Hindi ako masyadong masaya noong una dahil naisip ko na dapat ipagkatiwala sa amin ng pinuno ng sekta ang paghahanap para sa maliit na itim na tore sa halip na sa kanya. Ngunit kalaunan ay napagkasundoan ko ito pagkatapos malaman na siya ay isang antas na siyam na santo bago kami umalis. Ito ay nagpatahimik sa aking isipan. Talaga. Tumanggaw si Heidi bilang pagsang-ayon. Walang mas mahusay na kandidato kaysa sa kanya. Bilang isang antas ng 3 maharlikang santo, ang kanyang pagkamit ay magbibigay daan sa kanya na mag-navigate sa lihim na kaharian ng ligtas. Magtuon tayo sa pagtitipon ng mga espiritual na halamang gamot at ipaubaya kay Elder Severin ang gawain ng paghahanap ng maliit na itim na tore. Buo ang aking pananalig na magtatagumpay siya. Hindi nagtagal, kalahating buwan na ang lumipas. 1 buwan na ngayon, at ang Soul Compass na ito ay hindi pa rin naramdaman ang maliit na itim na tore kahit na medyo malayo na ang ating nilakbay. Umiiyak si Elsa habang nakatayo sa lumilipad na espada. Isang nakakapanatag na ngiti ang ibinigay ni Severin. Hahaha. Kahit na ang maliit na itim na tore ay hindi pa rin tayo nakatakas, nakagawa ako ng mga makabuluhang pagsulong sa alchemy. May pagkakataon pa nga na ako ay makapasok sa 5th grade low-rank alchemist sa loob ng ilang araw. Maaaring kutsain ng ibang mga tao ang mga kakaibang pag-aangkin, dahil kahit ang isang first-tier na sekta tulad ng Horizon sect ay walang 5th grade alchemist sa kanyang hanay. Maghahanda si Severin na maging unang 5th grade alchemist sa buong buhay kung siya ay matagumpay, kung kaya't ang sinumang tao ay maaaring hindi maniwala dito. Gayunpaman, hindi nag-alinlangan si Elsa sa sinabi niya dahil nasaksihan niya ang uri ng pag-unlad na nagawa niya sa nakaraan. Ngumisi siya at nagpuna. Kung magiging 5th grade low-rank alchemist ka, magkakaroon ka ng kakayahang itaas ang mga antas ng pagkamit ng kahit na ang mga elder at protector na level 1 hanggang level 3 Royal Saint. Ang mga tabletang ginawa ng mababang level na 5th grade alchemist ay hindi kapani-pani walang hahanapin, kahit ng mga Royal Saint. Ngumiti si Severin. Maaaring iyan, ngunit nag-aalala ako na ang mga disipulo mula sa ibang mga sekta ay maaaring magseselos. Kailangan kong itago ito kung ako ay magtagumpay, at ang prioridad ko ay ang maghanda ng higit pang 5th grade na mga table task para sa mga santo ng ating mga sekta upang maging mga Royal Saint. Pinakamainam na magkaroon din ng pambihirang tagumpay ang level 2 at level 3 Royal Saint. Ang pagkakaroon ng mas maraming Royal Saint ay natural na mas mabuti dahil hindi natin kailangang matakot sa ibang mga sekta kahit nasubukan nilang gumawa ng gulo. Tumanggaw si Elsa at pumayag. Iyon ay magpapahintulot sa pangkalahatang lakas ng sekta na makaranas ng napakalaking paglaki. Hindi na natin kailangang matakot sa ibang mga sekta. Ang mga elders na nasa highest rank at ang sect leader ay mangangailangan pa ng kaunting paghabol. Ngumiti si Severin at inamin ang katotohanang iyon. Tama ka. Gayunpaman, mas mabuti pa rin na huwag ipagmalaki ang ating lakas kahit na magkakaroon pa tayo ng mas maraming Royal Saint. Dapat nating panatilihin ito bilang sikreto hanggat maaari maliban na lang kung mayroon tayong mga individual na level 9 Royal Saints. Total, ang Horizon sect ay mayroon ng ganoong mga individual,
ngunit ang aking Uncle Master ay level 7 Royal Saint lamang. Napakalaking agwat sa ating natamo. Mapaglarong sabi ni Elsa. Sa anumang kaso, ang kinabukasan ng ating sekta ay nakasalalay sa iyong mga balikat. Ang maliit na pritong tulad ko ay hindi gaanong makakaapekto. Maliit na prito. Natawa si Severin sa pagiging mahinhin ni Elsa. Isa ka ng second-grade alchemist na nagpakita ng napakalaking potensyal. Ang kailangan mo lang ay oras. Bukod dito, sino ang hindi isang maliit na prito bago maabot ang kanilang pinakamataas? Sa kanilang pagtataka, ang Soul Compass na nasa pag-aari ni Severin ay nagsimulang maglabas ng parang alarma na tunog. Pagkatapos ay napansin ni Severin ang isang mahina ngunit patuloy na kumikislap na ilaw sa compass. Naramdaman na ba nito ang maliit na itim na tore? Nag-aabang na tanong ni Elsa. Kitang-kita sa kanya ang pananabik ni Severin nang sumagot ito. Ha ha ha. Parang eto na nga. Tila nagpapahiwatig ito na ang itim na tore ay nasa loob ng 100 milya mula sa atin. Bilasan natin. Kakailanganin natin ng halos 10 minuto upang maabot ito. Binilisan ni Severin ang direksyon ng kumikislap na liwanag, at ang lumilipad na espada ay nag-iwan ng mga panandaliang after images sa likuran nito habang sila ay gumagapang sa hangin. Gayunpaman, napansin ni Severin na gumagalaw din ang maliit na itim na tore. Nakakunot ang noo niyang sabi. May hindi tama dito. Bakit gumagalaw din ang itim na tore? Napansin ni Elsa ang parehong anomalya. Kahit na malapit na nilang maabutin ito, hindi sila nag-alinlangan na mabagal ang paggalaw ng tore. Bakit ito gumagalaw? Kaya ba nitong gumalaw mag-isa? Matapos pag-isipan ang sitwasyon, umiling si Severin at nangatuwiran. Malamang hindi. Siguradong may nakahanap na nito. Maganda kung ang mga disipulo mula sa aming sekta ay natagpuan ito, ngunit maaaring kailanganin namin itong kunin ng malakas mula sa kanila kung ito ay lumabas na ibang tao ang mayroon nito. Sabi ni Elsa. Sumang-ayon si Severin. Oo, kailangan nating kunin ito sa pamamagitan ng puwersa kung ang mga disipulo mula sa ibang mga sekta ay nakarating muna dito. Iyon ay sinabi. Hindi ko nais na mangagaw ng isang bagay mula sa iba maliban kung sila ay nag-udyok sa atin. Ang susi ay hindi magkaroon ng anumang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Bakit hindi na lang kunin ito nang hindi nila ginagawa ang pagpatay sa kanila? Iminungkahi ni Elsa. Sumangayon siya na ang pagpatay ng isang tao para sa tore ay magiging masyadong malupit, lalo na't maaaring natisod lang nila ito kapag nagkataon. Hindi pwede yon. Umiling si Severin. Kung gagawin natin iyan, baka maghinala silang kapakipakinabang ito sa isang paraan o sa iba pa. Mas mabuti kung ang disipulo na nakahanap ng itim na tore ay ang ating kalaban dahil maaari na lang natin silang patayin. Gayunpaman, kung ang disipulo ay mula sa isang sekta ng pangalawang antas, sa palagay ko ay medyo labis na wakasan ang kanilang buhay dahil lamang sa gusto natin ang tore mula sa kanila. Napatawa si Elsa. Maaaring wala na tayong ibang opsyon sa sitwasyong iyon. Hindi maiiwasan ang pagpatay sa kanila. Malapit na nating maabot ang maliit na itim na tore, kaya't suriin natin muli ang sitwasyon kapag nakarating na tayo doon. Baka maaari pa tayong makipag-ayos sa kanila. Pumayag naman si Severin. Magagawa din iyan. Tingnan muna natin at magpasya kapag may ideya na tayo sa sitwasyon. Ilang minuto pa ang lumipas. Parehong biglang nagbago ang ekspresyon ni Severin at Elsa. Tumakbo. Bilasan mo. Mapapatay tayo. Isang grupo ng mga disipulo ang tumatakas sa takot habang tinutugis sila ng isang dambuhalang sawa. Napahamak na tayo. Ang espiritong hayop na iyon ay hindi bababa sa kasing lakas ng isang level 1 Royal Saint. Isang level 8 Saint ang namutla sa takot nang ibalik niya ang tingin sa nilalang. Bagamat may kalayuan pa ang higanteng sawa, ilang minuto lang ay hinabol na nila ito. Mauna na kayo. Pipigilan ko ito. Hinigpitan ng isa sa mga babaeng disipulo ang kanyang espada. Huminto siya at lumingon sa iba bago gumawa ng matapang na desisyon na manatili sa likuran. Lahat sila ay mga individual mula sa isang sekta ng pangalawang antas na kilala bilang Air Black Sect. Ang babaeng piniling manatili sa likuran ay si Philia, isang batang prodigy at pinuno ng Air Black Sect. Mananatili ako sa likuran mo at tutulungan ka,
Philia. Dapat tumakas ang iba sa iyo hanggat kaya mo. Sabi ni Danny, isang level 8 saint na bahagi ng team ni Philia. Napagpasyahan niyang manatili sa tabi ni Philia. Saglit na pinag-isipan ni Philia ang panukala at tiyak na tumango. Philia, Danny. Ang iba pang mga junior disciples ay lumipad pasulong na may luha sa kanilang mga mata. Alam na ang kanilang dalawang seniors ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang espiritong hayop na ganoong antas. Hindi malamang na makatagal sila kahit isang minuto laban sa halimaw na iyon. Nang makita ni Severin ang sitwasyon sa harap nila, sinulyapan niya ang Soul Compass upang tingnan ang pagbasa nito at ipinagpatuloy na itago ito sa kanyang bulsa. Ang maliit na itim na tore ay marahil ay nasa babaeng iyon doon mismo. Ang indicator ay tumigil kagad nang siya ay tumigil. Ang swerte natin, kung gayon. Tuwang-tuwang tugon ni Elsa. Dapat mong iligtas sila. Malamang na hindi sila takutol na ibigay sa atin ang maliit na itim na tore mamaya. Pumayag naman si Severin. Tama ka, may pagkakataon na baka hindi nila napagtanto ang pagiging kapaki-pakinabang ng miniature. Suhestyon naman ni Elsa. O maaari nating hintayin na patayin sila ng sawa na iyon, at pagkatapos ay alisin ang sawa pagkatapos nito. Kapag patay na ang sawa, madali nating maaangkin ang itim na tore nang walang anumang hinala. Maaaring ito ang mas ligtas na pagkilos. Pinag-isipan ni Severin ang kanyang mungkahi ngunit sa huli ay umiling. Ang kanilang pagpayag na isakripisyo ang kanilang mga sarili upang makatakas ang kanilang mga junior ay karapat-dapat sa papuri. Hindi ko kayang panoorin silang magtapos ng ganoon lang. Nang makapagdesisyon na si Severin, dumiretso na si Severin patungo sa higanteng sawa. Ang napakalaking, halos 100 metrong haba na sawa ay nagpakawala ng isang mabangis na dagandong. Ang buong katawan nito ay naliligo sa isang kulay dugo na kulay, na naglalabas ng nakakatakot na aura na nagpang-inig sa mga gulugad ng mga nakatitig dito. Ang mas nakakabagabag ay ang katotohanan na ang espiritong hayop ay naabot ang antas ng isang maharlikang santo, na ginagawa itong isa sa mga pinakakakilakilabot na nilalang sa lihim na kaharian. Soaring Dragon Slash. Sky Dragon Fist. Parehong ginamit ni Philia at Danny ang kanilang pinakamalakas na pamamaraan upang maglunsad ng ilang malalakas na strike. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga pag-atake ay napawalang bisa nang ang sawa ay nagpakawala ng isang dumadagandong na dagandong. Gumagamit ba ito ng sonic attacks laban sa amin? Namutla ang mukha ni Danny sa gulat. Nakatingin lang siya sa pagtataka habang ang mga pag-atake niya at ni Philia ay winasak ng sonic na dagandong ng sawa. Si Philia ay may ekspresyon din ng pangamba, dahil nakilala niya ang napakahirap na sitwasyon na kinaroroonan nila. Nasa atsara kami ngayon. Sa palagay ko ay hindi ko kakayanin ang pagsalakay ng nilalang ng higit sa ilang segundo, kahit isang minuto. Sa pagkakataong iyon, ibinuka ng sawa ang nabahiran ng dugo nitong bibig at sumugod sa kanila. Sa paglipas ng panahon, may lumitaw na figure sa tabi ng ulo ng sawa, na naghatid ng mabilis na sipa na nagpalaipad sa halimaw. Isang mapurol na kalabog ang umalangaw habang ang ulo ng sawa ay inilihis patungo sa isang ganap na bagong direksyon. Nawalan ng balanse ang sawa at bumagsak sa malapit na puno, na naputol ito sa kalahati. Nagulat sina Danny at Philia matapos na una nilang ibigay ang kanilang sarili sa kanilang kapalaran. Hindi nila inaasahan na darating ang tulong sa dapat nilang huling sandali. Bukod dito, ang sawa na kanilang kinakalaban ay isang level 1 Royal Saint, ngunit ang kanilang tagapagligtas ay nakayanan ito ng napakadali na ang lahat ay tila masyadong surreal. Salamat sa pagtulong sa amin, sir. Nang sa wakas ay matingnan nilang mabuti ang kanilang tagapagligtas, nakilala nila siya bilang isang miyembro ng Sky Blue Sect batay sa kanyang kasuotan. Isang babae ang nakatayo sa isang lumilipad na espada sa di kalayuan, at ang kanyang pananamit ay nagpapahiwatig din na siya ay nauugnay sa parehong sekta ng lalaki. Kung hinuhusgahan mula sa kanyang mga damit, siya ay dapat na mula sa Sky Blue Sect. Pansin ni Danny matapos makita ang kasuotan ni Severin. Tumanggaw si Philia at nakaramdam ng labis na paghanga. Ang kadalian ng pakikitungo ni Severin sa higanteng sawa ay maipaliwanag lamang ng posibilidad na si Severin ay isang level 2 Royal Saint.
Humarap sa kanilang dalawa si Severin at mahina akong ngumiti sa sinabi nito. Nagpa siya akong tumulong dahil naantig ako sa iyong pagpayag na ipagsapalaran ang iyong buhay para sa iyong mga kapwa-miyembro ng sekta. Napaka gwapo mo. Kitang-kita sa kanyang titig ang paghanga ni Philia habang pinagmamasdan ang gwapong hitsura ni Severin. Ang isang tao ay madaling matagpuan ang kanilang mga sarili na sinaktan ng isang lalaking kasing lakas at lakas niya. Paalala ni Danny sa kanya. Mangyaring panatilihing mahina ang iyong boses. Hindi masyadong angkop na sabihin iyon sa isang taong ngayon mo lang nakilala. Ang napakalaking sawa ay nagpakawala ng isa pang nagbabantang dagandong. Nagalit ang dambuhalang sawa matapos masipa. Nagpakawala ito ng dumadagandong na dagandong at ibinaba ang napakalaking buntot patungo kay Severin. Hihihi. Ito na ang katapusan mo. Napangiti si Severin. Mahusay siyang gumawa ng 7th grade spiritual weapon na espada mula sa kanyang mga gamit at naghatid ng isang slash pagkatapos ibuhos ang talon ng kanyang espiritual na enerhiya. Ang lakas ng espada na ginawa ni Severin ay hinati ang mabigat na hayop sa dalawa, at iyon ay sa kabila ng hindi kapani-pani walang matigas na balat ng nilalang. Sandaling namilipit sa lupa ang ahas bago tuluyang namatay. Nakakamangha ang lakas mo. Halos hindi na napunta sa halimaw ang mga pag-atake ng mga kapwa nating disipulo, ngunit napatay mo ito sa isang laslas. Tunay na namangha si Danny sa lakas ni Severin dahil ito ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Ngumiti si Severin at lumapit sa kanila, habang si Elsa ay nakasakay sa espada papunta sa kanila. Salamat sa pagligtas sa aming buhay, sir. Sina Philia at Danny ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat ng buong katapatan. Hinalungkat ni Philia ang kanyang mga ari-arian at kumuha ng ilang 5th grade na halamang gamot. Maaari ko bang ihandog sa iyo itong 5th grade na espiritual na mga halamang gamot bilang tanda ng aming pasasalamat? Sinundan ito ni Danny at kinuha ang kanyang bahagi ng 5th grade na espiritual na mga halamang gamot. Mayroon din akong ilan. Narito, mangyaring kunin ang mga ito. Ito ang pinakamaliit na magagawa namin upang ipahayag ang aming pasasalamat. Laking gulat nila, gayunpaman, tinanggihan ni Severin ang alok. Iniligtas kita dahil sa paghanga sa iyong pagiging walang pag-iimbot sa pagtataya ng iyong buhay para sa iyong mga juniors. Wala akong inaasahan na kapalit. Sa halip, iminuwestro niya ang maliit na itim na tore na nakasabit sa pulang kordon sa leeg ni Philia. Ang maliit na tore na ito ay mukhang medyo maganda, kaya kung talagang nais mong ipahayag ang iyong pasasalamat, marahil ay maaari kong hilingin iyon bilang isang paggunita. Sapat na iyon bilang tanda ng iyong pasasalamat. Gusto mo nito? Si Philia ay sumulyap ng may pagtataka sa maliit na itim na tore na nakasabit sa kanyang leeg. Tinanggal niya iyon at ibinigay kay Severin. Ikinagagalak kong ibigay ito sa iyo. Natagpuan ko ito kahapon at nagpa siya na gamitin na lang ito bilang isang accessory. Matapos kunin ang tore, isinabot ito ni Severin sa leeg ni Elsa nang hindi ito masyadong napapansin. Saglit niya itong hinangaan at tumango bilang kasiyahan. Mukhang bagay sa iyo. Naintindihan naman ni Elsa ang kilos at nagkunwaring tumingin kay Severin na parang kapareha nito. Ay, ang sweet mo. Mukhang maganda sa akin. Mas maganda kung gusto mo. Sinabi ni Philia. Magpapatuloy tayo ngayon. Sabi ni Severin habang hawak ang lumilipad na espada kasama si Elsa at mabilis na umalis. Sa wakas ay nakabalik na ang mga disipulo ng Air Black Sect pagkatapos na makaalis sa ligtas na lugar. Okay lang ba kayong dalawa? Sino ang taong iyon? Paano niya nagawang pumatay ng isang mabigat na espiritong hayop ng ganoon kadali? Ngumisi si Philia at sumagot. Hindi ako sigurado kung sino siya. Ang alam ko lang ay napaka-talented niya. Hinala ko na baka siya ay isang level 3 Royal Saint. Hindi ko alam na ang Sky Blue Sect ay may ganoong kahanga-hangang talentado sa kanilang hanay. Nakakatuwang isipin na nakagawa siya ng tagumpay sa level 3 Royal Saint kahit isang buwan pa lang siya rito. Saglit na nag-isip si Danny bago nagtaka ng malakas. Nagtataka ako kung bakit parang mas interesado siya sa munting tore kaysa sa mga espiritual na halamang gamot. Tila kakaiba ba ito sa iyo noong natagpuan mo ito kahapon? Baka inisip niya lang na maganda ito. Pagtataka ni Philia.
Sa palagay ko nagpasya siyang kumuha ng isang bagay na hindi gaanong mahalaga dahil ayaw niyang maramdaman natin na parang may utang tayo sa kanya. Medyo nag-aalinlangan pa si Danny. Maaaring ang tore ay isang uri ng kayamanan. Hindi mahalaga kung ang tore ay isang kayamanan. Iniligtas niya ang ating buhay, at masaya kong ibibigay sa kanya ang lahat ng aking ari-arian kung hihilingin niya ito. Napatingin si Phil sa direksyon na dinaanan nina Severin at Elsa. Mabilis ang lumilipad nilang espada. Nawala na sila sa paningin natin. Sa wakas ay binagalan ni Severin ang kanyang lakad pagkatapos ng ilang oras na paglipad. Huminga ng malalim si Elsa bago maingat na tinanggal ang maliit na itim na tore sa leeg niya. Inabot niya ito kay Severin at sinabing, "Nakuha na namin sa wakas. Dapat ikaw ang humawak dito. Mas ligtas ito sa ganoong paraan." Nakangiting kinuha ni Severin ang tore at nilayon itong itago sa kanyang spatial ring, ngunit napatunayang walang saysay ang lahat ng kanyang mga pagtatangka. "Anong problema?" tanong ni Elsa nang makita ang nagtatakang ekspresyon ni Severin. Napabuntong hininga si Severin. Ang bagay na ito ay maaaring magkaroon ng sarili nitong espasyo. Kaya naman hindi ito maiimbak sa isang spatial ring. Ipagpalagay ko na masasabi mong gumagana ito bilang isa. Tumanggaw si Elsa kahit hindi niya lubos na naintindihan ang sinabi ni Severin. Ibig sabihin, isinabot ito ng Air Black Sect na disipolo na nakatagpo natin kanina bilang accessory dahil hindi niya ito mailagay sa isang spatial ring. Tumanggaw si Severin. Pagkatapos ay kinuha niya ang Soul Compass at napansin niyang kumikislap pa rin ang kumikislap na ilaw at gumagawa ng beep. Matapos maramdaman ang espiritual na kapangyarihan na naiwan sa itim na tore sa nakalipas na mga taon at burahin ito, ang Soul Compass ay hindi na naglabas ng kumikislap na liwanag o isang tunog ng beep. Hindi bababa sa ito ay nagpapatunay na natagpuan namin ang tamang tore. Nakangiting sabi ni Elsa. Inalis ni Severin ang maliit na itim na tore at iminungkahi. Ngayong wala na iyon, mayroon pa kaming 2 buwan upang mangolekta ng anumang mga espiritual na halamang gamot na aming mapupuntahan. Masayang tinanggap ni Elsa ang ideya. Sa wakas, hindi ko na kailangang makaramdam ng sobrang pagkabigo kapag nakikita ko ang mga halamang iyon na humihiling lamang na mamitis. Napakasaya na maghanap ng mga espiritual na halamang gamot sa araw at magpino ng mga table tas sa gabi. Bumantong hininga si Severin at sinabing, "Iniisip ko kung kumusta na ang mga asawa ko ngayon. Abala ako sa paghahanap ng maliit na itim na tore pagpasok pa lang natin, at wala na akong oras para hanapin sila. Nag-aalala ako sa kaligtasan nila. Napakalaki naman talaga ng lugar na ito." Napangiti si Elsa ng mapait pagkatapos marinig iyon. "Huwag kang mag-alala, Master. Sigurado akong ligtas ang iyong mga asawa. Ang pag-aalala ay walang magbabago, kaya't ituon natin ang ating pansin sa ating gawain. Hahanapin natin sila habang naghahanap ng mga halamang espiritual. Habang tayo ay nabubuhay, maaari nating patayin ang mga alagad ng High World Sect o ang Horizon Sect kung makatagpo natin silang lahat. Ang iyong mga asawa ay magiging ligtas." "Ha. Wastong punto iyan." Napangiti si Severin. Ang mga mula sa second tier o kahit na iba pang first tier na sekta ay walang dahilan para saktan ang ating mga disipulo. Tanging ang High World Sect at ang Horizon Sect ang nagbabanta sa atin. Maya-maya, ang tunog ng sagupaan ang nakakuha ng atensyon nila. Mungkahi ni Elsa. "Dapat ba nating suriin ito?" "Siyempre. Baka makatagpo tayo ng ilang disipulo mula sa Horizon Sect o High World Sect." Ngumisi ng masama si Severin. Humajijek si Elsa. "Sa iyong pagkamit, sila ang higit na matatakot sa iyo." Dumating sina Severin at Elsa sa isang lambak matapos pumunta sa direksyon ng kaguluhan. Doon, natagpuan nila ang mahigit 12 disipulo mula sa Horizon Sect na nakapalibot sa mahigit 20 disipulo ng Sky Blue Sect. Kahit na ang mga disipulo ng Sky Blue Sect ay mas marami kaysa sa mga disipulo ng Horizon Sect, ang huli ay nagkaroon ng isang kalamangan sa kanilang mga antas ng pagkamit. Ang pinakamataas sa kanila ay umabot sa level 8 Saint, at sa paghahambing, ang pinakamataas na antas ng pagkamit sa grupo ng Sky Blue Sect ay sina Luke at Sophia sa level 7 Saint. Ang iba ay may mas mababang mga natamo, at ang ilan ay halos level 8 Warrior Emperor.
Kalokohan. Mapapapagod lang tayo sa labanang ito kung ipagpapatuloy natin ito. Pagmamasid ni Locke habang nakakulong sa labanan. Mungkahi ni Mick. Dapat nating ibigay ang lahat para matulungan ang mga asawa ni Elder Severin na makatakas. Iyon ang pinakamaliit na magagawa natin. Sumang-ayon kaagad si Locke. Utang natin ang lahat sa ating Supreme Leader. Ngayon ang ating pagkakataon upang mabayaran ang kanyang kabutihan. Nilinggan niya si Sofia, Sheila, at Diane. Sofia, Sheila, Diane, gumawa ka ng bukas para makatakas ka at makalabas sa kagubatan. Kung ibibigay natin ang lahat, malamang na magkakaroon tayo ng sapat na bilang para makagawa ng pagkakataon para sa iyong pagtakas. Bibigyan ka niya ng oras para tumakas, sana. Natouch si Sheila sa alok, ngunit nag-aalala siyang kumunot ang noo. Ano naman sa inyo? Mas mahihirapan kayong lumayo kung wala kami para tumulong. Darating din ang araw na ito maaga o huli. Sabi ni Locke na nagngangalit ang mga ngipin. Magiging maayos ito. Kayo ang mga asawa ni Elder Severin, at hindi namin siya mahaharap sa hinaharap kung mabubuhay kami sa iyong gastos. Si Sofia ay nagpakita ng katulad na antas ng determinasyon. Pero habang buhay naming dadalhin ang pagkakasalang ito kung aalis lang kami. Ang antas ng pagkamit ko ay pare-pareho sa iyo, kaya mananatili ako sa likod at itataboy sila sa iyo. Sheila, Diane. Dapat tumakas muna kayong dalawa. Kalokohan, Sofia. Kung mananatili ka, mananatili rin ako. Protesta ni Diane. Kinailangan ni Sofia na harapin ang kanyang mga umaatake habang kinukumbinsi si Diane. Huwag maging padalos-dalos, Diane. Isipin mo si Celine. Hinihintay niyang bumalik ang kanyang ina sa sekta. Nanginginig ang emosyon ni Diane nang mabanggit ang pangalan ni Celine. Napansin ni Elsa na ang mga taong nasa panganib ay mga asawa ni Severin. Mapilit na sigaw niya. Master, ang iyong mga asawa. Nasa panganib sila. Kailangan natin silang magmadali at tulungan sila. Napuno ng determinasyon ang mga mata ni Severin nang makita niya ang kalagayan ng kanyang mga mahal na asawa. Binilisan niya ang kanyang lumilipad na espada at sumugod. Papatayin ko silang lahat. Sigaw niya habang winawagayway ang kanyang kamay at nagpakita ng espada. Pagkatapos maghatid ng matulin na slash, ang pagtiyak ng enerhiya ng espada ay umusad at nahuli ang ilang mga disipulo ng Horizon Sect na hindi nakabantay, na hiniwa sila sa kalahati. Nang tumalikod ang isa sa level 8 Saint at sa wakas ay napansin na sila ay inaatake, nagpadala na si Severin ng isa pang slash ng pagwagayway sa kanyang direksyon. Nataranta ang tao matapos maramdaman ang walang awa na enerhiya na dumarating sa kanya, at sinubukan niyang ilihis ang pag-atake gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Nako, huli na ang lahat, at sa isang iglap ay pinatay siya ng atake ni Severin. Isang matunog na boom ang narinig sa sumunod na segundo, at ang bawat miyembro ng Horizon Sect ay natalo ng walang humpay na pagsalakay ng lakas ng espada ni Severin. Si Elder Severin. Bulalas ni Locke sa pananabik. Siya nga. Naligtas na tayo. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Sheila. Mabubuhay tayo para lumaban sa ibang araw, sa tingin ko. Ang mapagpasyang pag-atake ni Severin ay pumatay sa mga alagad ng kalabang grupo sa loob ng ilang segundo. Natutuwa akong natagpuan ko kayong tatlo na magkasama. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin ako ngayon. Nakahinga ng maluwag si Severin. Masaya siyang makita ang tatlong asawa niya kasama sina Locke at Mick Severin na itinuring na kaibigan niya sina Locke at Mick kahit na naging mga alagad na sila ng Sky Blue Sect at hindi na lang miyembro ng Draco Deus Temple. Dinala niya sila sa sekta noong siya ay unang dumating, kaya umaasa siyang makita silang umunlad din sa sekta. Hindi ko inaasahan na nandito ka rin. Masiglang nilapitan ni Sheila si Elsa. Ngumisi si Elsa at sumagot. Ang swerte ay nasa panig ko. Natagpuan ako ng master sa ilang sandali pagkatapos na makapasok sa lihim na kaharian, kaya't hinanap namin ang tore sa araw at nag-practice ng alchemy sa gabi. Marami akong nagawang pag-unlad sa nakalipas na ilang linggo. Isa ka na ba ngayong second grade low-rank alchemist? Nagtataka na tanong ni Sheila. Mali. Sagot ni Elsa. Ipinagmamalaki niya pagkatapos, isa na akong second grade medium rank alchemist. Hindi masyadong masama, ha? Iyan ay ilang kahangahangang pag-unlad.
Nasa sabik na bulalas ni Sheila. Lumingon si Severin kay Dayan at nagtanong. Ikaw ba at ang iba pa ay nasa anumang panganib kamakailan? Nakangiting sabi ni Dayan. Ang paghaharap namin ay ang pinakadelikado. Nabangga ko si Sofia pagpasok ko sa kaharian, at mabilis din naming nahanap si Sheila. Sa paglipas ng panahon, nakakakuha kami ng mas maraming tao na kasama namin. Nakakolekta kami ng maraming mga espiritual na halamang gamot, nakaharap sa iba't ibang espiritong hayop, at pinagbuti ang aming mga kasanayan. Hindi namin naisip na makakasalubong namin ang isang grupo ng mga disipulo ng Horizon Sect kanina. Wala kaming laban sa kanila kahit na mas marami kami sa kanila. Tumango si Mick. Oo, nakaligtas lang kami dahil dumating ka sa tamang oras, Elder Severin. Wala na sana kami kung hindi ka nagpakita. Nang magsimulang mangolekta ang grupo ng mga samsam, pinagmasdan ni Lucas ang mga bangkay. Napakalaking kawalan sa kanilang sekta. Malamig na ngumiti si Severin at sinabing, ang nangyayari dito ay nananatili dito, ngunit hindi tulad na kailangan nating harapin ang mga epekto kung may makalabas na balita. Hindi natin ipagpapaligtas ang buhay ng sinumang alagad ng Horizon Sect na makakaharap natin sa panahon natin dito. Si Sheila, na naluluha pa rin sa kamakailang pagsubok, ay nagpahayag ng kanyang galit. Oo, kung magpapakita sila ng galit sa atin, hindi na sila dapat magtaka kung ganoon din ang pakikitungo natin sa kanila. Kailangang matuto ng leksyon dito ang Horizon Sect. Hindi napigilan ni Dayan ang mapangiti nang marinig iyon. Kahit na pinaghihinalaan nila na may kinalaman ang mga alagad ng ating sekta, wala silang mapapatunayan kung itatanggi natin ito. Gabi na, tinignan ni Severin. Malapit nang lumubog ang araw, kaya oras na para maghanap tayo ng mapagpahingahan. Ang ilan sa inyo ay nasugatan at kailangang gumaling. Ngumisi si Luke at sinabing, mukhang maganda. Mangyaring pangunahan, Elder Severin. Bumangon si Severin sa hangin at pinalipad sila sa kagubatan gamit ang lumilipad na espada. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang mukhang ligtas na kuweba, at nagpasya siyang magtayo ng kampo doon. Nakipag-chat si Severin sa kanyang mga asawa sa kuweba, habang ang iba ay nagpahinga sa isang apoy sa labas kasama ang dalawang individual na nagbabantay. Sa bandang hating gabi, iminungkahi ni Severin na matulog si Sheila at ang iba pa habang ipinagpatuloy niya ang kanyang alchemical work sa kaldero. Bagamat nag-aksaya siya ng ilang 5th grade low rank na espiritual na mga halamang gamot, hindi iyon nakakabigo para sa kanya dahil mayroon siyang sapat na supply ng mga halamang gamot. Itinuring niyang maliit na halaga ang babayaran para sa bawat batch ng mga table task na matagumpay niyang napino. Isang mahinang bango ang lumabas mula sa kuweba, na nagudyok kay Mick na magsalita. Sobrang nakatuon pa rin siya sa pagpipino ng mga pills kahit nasa loob tayo ng Paradise Secret Realm. Isang babaeng alagad sa tabi ni Mick ang tumango bilang pagsang-ayon, sinabi. Hindi mo madalas na makita ang mga mahuhusay na tao na nagsisikap na gumawa ng ganoong kahirap na trabaho. Ito marahil ang dahilan kung bakit siya palaging nauuna sa iba. Ang ilang mga mahuhusay na tao ay madaling pumunta kung hindi sila maglalagay ng kinakailangang pagsisikap. Huminga ng malalim si Luke at sinabing, ang bango ay sobrang nakapapawi. Matapos matagumpay na mapino ni Severin ang 3 set ng mga table task, inilipat niya ang mga ito at sinabi. Tapos na, sa wakas. Sinulyapan niya ang kanyang mga asawa, na mahimbing na natutulog kasama si Elsa, at nakangiting iniligpit ang tableta. Ang matagumpay na paggawa ng isang 5th grade low rank pill ay nagtaas sa kanya sa 5th grade low rank alchemist. Pagkatapos ng 10 minutong pahinga, gumawa si Severin ng 2 pang batch ng pills. Naging matagumpay din sila, at inimbak sila ni Severin bago tuluyang tinawag itong isang gabi. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay kinaumagahan. Sa sumunod na 2 buwan, mabilis na nakita ni Severin at ng kanyang grupo ang anumang mga paghaharap sa kagandahang loob ng bilis ng lumilipad na espada ni Severin. Hanggat nakatagpo sila ng mga disipulo ng High World Sect o Horizon Sect, inalis nila ang dalawa ng walang pagdadalawang isip. Sa panahong iyon, pinatatag ng mga miyembro ng Sky Blue Sect ang kanilang pagkamit at naghanap ng mga pagkakataon upang makamit ang mga tagumpay.
Si Severin ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang sarili, umunlad mula sa isang level 5 Royal Saint hanggang sa isang level 6 Royal Saint. Isang magandang araw, isang napakalaking wormhole ang lumitaw sa kalangitan. Naglalaman ito ng isang malakas na puwersa na nagsimulang sumipsap sa kanila, at agad na pinaikot ni Severin ang lahat. Habang pinagmamasdan ni Yuka ang umiikot na wormhole, nakasimangot siya at nagtanong. Ibig sabihin ba nito ay maghahanda na tayong umalis? Oo, tumanggaw si Heidi. Malapit na tayong mapatalsik. 3 buwan na ang lumipas, at maswerte tayong natagpuan ang maliit na itim na tore. Tuwang-tuwa ang ating leader ng sekta na malaman na matagumpay na natapos ang misyon. Bumalik sa Sky Blue Sect, si Gilda ay nag-iisa sa kanyang silid. Nakangiti niyang hinaplos ang tiyan niya at sinabing, "Malapit nang bumalik ang tatay mo. Iniisip ko kung gaano nakalaki ang progreso niya sa mga naabot niya sa ngayon. Isa siyang mahiwagang tao, kaya kailangan mo ring magsikap at abutin ang mga pamantayan niya." Pagkatapos ay nagsuot si Gilda ng maluwag na damit at lumabas ng kanyang silid. Sa labas ng bakuran, nakangiti si Woolrich habang naglalaro ng chess kasama si Felipe, ang matandang lalaki. Alam ni Felipe na buntis si Gilda sa anak ni Severin, at tuwang-tuwa rin siya tulad ni Woolrich. Gayunpaman, ang bagay na ito ay mananatiling kumpidensyal sa ngayon, at silang tatlo lamang ang nakakaalam ng impormasyon.